Question ni ma'am ay, paano po pag wala pa po yung card ng lisensya at temporary pa lang po nasa akin? Pwede po ba magpa-international ID? Papakita ko naman sa inyo yung mga listahan ng mga pwedeng. Alright guys, konting update lang tayo regarding dito sa AAP or yung International Driver's License. So, nung napansin namin ni Mami na talagang ang dami ng comment, no? Talagang sunod-sunod dahil napansin din namin na itong video namin na to ay kami yung pinakamarami. So, 'di ba? So, may mga question lang na ng mga viewers natin, no? So, ang question, Sir, pwede po ba mag-renew ng international sa online? Nasa Italy po kasi kami or direct dito dating ang license. As far as I know, pwede po tayong mag-renew pero ang ginagawa kasi namin is nag-a-ask kami sa aming primary family. So, sino ba yung mga primary family mo? Yung kapatid, anak, magulang mo, ayan, pwede silang mag-renew para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin dyan is yung authorization letter na katunayan na ino-authorize ko tong taong to, kapatid ko, pamilya ko, or anak ko, na kumuha ng gantong lisensya dahil ako po ay nasa abroad. So, and then next, kailangan natin pirmahan, wag natin kakalimutan yon. And then magdala sila ng valid ID ng representative, yung pamilya mo, at yung copy ng passport mo or any valid IDs. Siguro kahit 2 or 3 kopya. Pwede na yun. Lagyan mo ng pirma sa baba. 3 pirma yun para sigurado. Okay? And then pangatlo, yung pambayad, no? Ayan. So, okay lang yun. Okay lang yun. So, ang tanong dito, direct dito dating ang license. Pwede po yun. Ang mangyayari yan is pwede mong ipa-LBC at sila na yung magpapadala sa'yo, yung pamilya mo, papunta dyan sa address mo. Oh. Or pipick upin mo doon sa parang courier na napili ng pamilya mo or napili mo. So, yan. Next question. Sa Australia ko kasi gusto mag-drive. Pwede kaya kahit walang physical driver's license from LTO? Kailangan po natin dyan is dapat meron tayong Philippine driver's license dahil isa sa requirements kapag kukuha tayo ng international is yung Philippine driver's license. So, applicable po ba siya for non-pro? Yes po. Ang question ni ma'am ay, paano po pag wala pa po yung card ng lisensya at temporary pa lang po nasa akin? Pwede po ba applicable po siya? In fact, nung kumuha kami ng lisensya ko, ay non-pro yung gamit ko. So, nangyari, nakakuha naman ako. So, pwede po yan. Tanong lang, pwede ba ako makakuha yan kasi OFW ko at nasa Europe ako? Yes, pwede, no? Same procedure lang din kapag kukuha ka, kahit OFW ka or nasa ibang bansa ka. I-kontakin mo lang yung primary family mo na mag-asikaso ng international driver's license mo. Boss, 1 day lang ba processing yan? Yes, kasi nung na-experience namin last 2021 is 30 minutes lang tapos na ako, nakuha ko na kagad yung international driver's license ko. Okay, wala na po test drive and exam. Wala na po. Wala na pong test drive. Ang kailangan mo lang dalhin doon is yung requirements at yung pambayad. Ayan. Pwede kaya yan, boss, gamitin work abroad? Kumbaga yung lisensya ko pag nag-work sa ibang bansa. Opo, pwede natin gamitin to, kaya nga po natin natawag tong international driver's license. But, meron lang dito na listahan na pwede tayo mag-drive, no? Yung mga wala dito sa listahan is hindi po tayo pwede mag-drive dahil may mga rules and regulations siguro yung mga wala ditong bansa na iba na hindi kasali dito sa AAP. Okay? Meron po bang Hong Kong, sir? O sige, check natin ha. Hong Kong. Yes po, meron ng Hong Kong dito. Ayan. Hong Kong. And then yung pambayad. Ayan. Nakapag-online na ako at nakabayad na din ako. Ano pang hahawakan ko ngayon?
Ito magandang question. Wala ako booklet kagaya sa'yo, sir. Andito po kasi ako sa Europe ngayon, kaya nag-online ako. Ano po next? Naka-receive ako ng email. Ayan. Unang-una, pwedeng-pwede po ninyong ipa-LBC ang booklet or yung license card mo. So, paano mo makukuha? Pwede po ninyong ipa-pick up yan sa primary family ninyo para sigurado. So, ang kailangan mo lang gawin is magpakita lang siya ng ID na katunayan na kamag-anak mo siya or kapatid mo, nanay mo, di ba? Ayan. Or kung sakaling may email nga po sa inyo, na i-follow na lang po ninyo yung instruction ni AAP kung paano makuha ninyo yung lisensya ninyo. Ayan. Sige. Ano pa? Kung nasa ibang bansa ka ba, pwede kumuha ng international driver's license? Yes po. Meron po tayong online registration ng AAP. Punta lang kayo sa website nila. Ito pala yung website nila. Ayan. Meron po bang South Korea? Check din natin yan. Sige. Yes, meron. Meron South Korea dito. So, ibig sabihin, pwede po kayong mag-drive dyan kapag meron tayong AAP. Yeah. Question ni ma'am ay, paano po pag wala pa po yung card ng lisensya? At temporary pa lang po, nasa akin. Pwede po ba magpa-international ID? Yes, pwede po, no? Ang kailangan nyo lang pong maipakita sa kanila, yung official receipt ng binayaran mo dun sa LTO, pati yung LTO certificate. Siyempre, isama na rin ninyo yung temporary driver's license ninyo para sigurado. Okay, sana nasagot ko lahat ng mga question dito sa comment section. At ipapakita ko naman sa inyo yung listahan kung saan pwede tayong mag-drive sa mga bansang ito. Okay? At magagamit natin yung international driver's license natin. Sa pagkuha ng international driver's license. Okay, so ito yung mga listahan ng mga bansa na kung saan pwede tayong gumamit, na kung saan pwede natin gamitin yung international driver's license. Okay, ganyan. Ayan. Next. Ayan, ayun yung sinasabi ninyo na Qatar. O mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit may mga exclamation point dyan. O nandyan din yung Saudi Arabia. O, pwede rin natin gamitin yung international driver's license natin. Singapore, ayan. Spain. United Arab Emirates, nandito na rin. Ang ibig sabihin daw po ng, ayan, may exclamation point. Please note the ability to apply IDPs in the counts they are accepted for a limited period of time. Limited lang po, no? Yung pwede nating gamitin. Or limited time lang po yung paggamit natin ng international driver's license. Meron lang tayo ditong only 30 days, 90 days, or 180 days. Or as specified, even if it's valid for longer. So, ibig sabihin, kahit sabihin natin nag-apply tayo ng mahigit 5 years sa ating lisensya, meron lang po tayong 30 days, 90 days, or 180 days na kung saan pwede natin gamitin yung lisensya na yun, pero hindi po ganun katagal. Okay, depende po sa bansa yan. Ayan, validity restriction also apply in, ayan, Bahrain, Brunei. Ayan. Okay. So, yun ang ibig sabihin nun. Ayan. Kaya kung nagtatanong ka, Qatar, yung nagtanong kanina, no? Limited lang po yung araw na kung saan pwede natin gamitin yung international driver's license natin. Ayan. Sana itong video na to ay nakatulong sa mga question ninyo. Maraming salamat po.